Noong unang panahon, wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang na maliliit na pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo. May nakatira ritong isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kaligitnaan ng dagat Pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang 3 anak na babae, sina Minda, Luz at Bisaya. Isang araw, kinakailangang umalis ang amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang 3 magkakapatid kaya pinagsasabihan niya ang 3. Huwag kayong lalabas dahil may mga panganib sa paligid. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Opo, ama, sagot ng 3 dalagita. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kanilang kuweba ang magkakapatid. Inayos nila itong mabuti upang masiyahan ang kanilang ama. Subalit, hindi pala nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi masunurin ito sa ama. Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Mindang naglalaro ng mga along nanggagaling sa gitna ng dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang malalaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisigaw siya habang tinatangay ng alon sa gitna ng dagat. "Tulungan ninyo ako!" sigaw ni Minda. Narinig ni Luz at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa kuweba. Tumigil sa paggagawa ang dalawa. "Si Minda, humihingi ng tulong!" sabi ni Luz na nanlalaki ang mga mata sa pagkagulat. "Oo nga, halika na!" yaya ni Bisaya. "Bakit kaya?" Mabilis na tumakbo sila sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nilang sisinghap-singhap sa tubig ang kapatid. "Hayon, sa malayo!" sigaw sabay turo ni Luz. "Hindi marunong lumangoy si Minda sabi ni Bisaya. At tumakbo na naman ang dalawa. Umiyak na si Luz. "Bahala na," sagot ni Bisaya. Mabilis nilang nilusong si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Naku, pati sila ay nadala ng dambuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, iyak, sigaw at walang tigil na kawag. At sa kasamaang palad, ang 3 anak na babae ng higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang higante, nagtataka siya kung bakit walang sumasalubong sa kanya. Dati-rati ay nakasigaw sa tuwa ang 3 sa kuweba. Ni isa ay wala roon. Saan kaya nagtungo ang 3 kong anak? Tanong niya sa sarili. Saan kaya? Luz, Bisaya, Minda? Walang sagot. Hinanap niya sa paligid. Wala roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit sa pulo. Ni Anino wala. Baka kaya ay pumuntang ibang tao o dinala silang pilit? Sabi ng higante sa sarili. Biglang umalon ulit ng malakas at dumagundong. Napalingon ang ama at nabuo sa isip niya na baka nalunod ang 3. Dumako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang ama. Nakita niya ang labi ng ilang perasong damit na nakasabit sa isang bato. Para tuloy niyang nakita ang 3 kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Naalala niyang bigla na hindi niya pinapayagang lumabas ang mga ito, ni hindi sila natutong lumangoy. Tumalon sa dagat ang higante. Sa isip lamang pala niya ang larawan ng 3 kamay na nakataas. Nawalan siya ng lakas. Mga anak, ano pa? Wala na, himutok ng ama. Nawalan na ng ganang kumain, tumayo, umupo. Tumingin sa malayo, isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis, napahilig sa isang bato at tuluyang natulog. Mahabang pagkakatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinusot ang mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayong bigla at tiningnang mabuti. Ano ito? Saan galing ang 3 pulong ito? Sila kaya ang 3 ito? Tanong sa sarili. Lalong lungkot ang naramdaman ng amang ulila. Ang 3 pulong ito? Sina Luz, Bisaya at Minda ito? Ang sabi niyang malakas. At buhat noon ay tinawag na Luzon, Visayas at Mindanao ang 3 pulo.
Dito nagmula ang bansang Pilipinas. Nasa gawing timog sa Asya, bahagi ito ng Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya.